Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading for energy at this time. Wow, Knight of Swords. Wala nagre-restrict sa'yo kasi courageous, positive, prosigido, malaya kang gawin ang gusto mo, na i-pursue gusto mo. Walang nagpapa-hold back sa'yo na walang pumipigil sa'yo na gawin ang gusto mo, i-pursue ang gusto mo, o mag-take ka ng action na agad, no? Courageous and buo yung loob mo. May focus ka pa sa kung ano man yung gagawin mo, kung ano man yung i-pursue mo. Walang distractions to. Nandun yung focus mo and you're so decisive to take action, to do something, to make a move. Ganun ba? Yan. Klarong-klaro sa isipan mo kung ano yung goal mo, kung ano yung gagawin mo. Para bang kailangan mo ng aksyonan agad. Kailangan ng gawan mo ng paraan agad. Ganun ba? Kumbaga, aksyon agad. Ganyan ka. Ano pa? Four of Swords in reverse. Hindi ka nga mapakali. Hindi ka manatili sa place mo o yung parang hindi ka marunong mag-relax. I-relax mo yung mind mo. Ano yun, masyado active yung isip mo din. O, masyado active din yung isipan mo. That's why siguro minsan nakaka-experience ka ng insomnia. Or yung hindi makatulog, parang bombarded yung isipan mo. Stress ka kasi active yung isip mo. Ganun yun eh. Minsan yun ang dahilan kung bakit yung insomnia isang tao sa active yung isipan niya. Instead na tulog na dapat siya ay active pa rin. Gumagana pa rin yung isip niya na nag-iisip pa rin. Ganun. Anong pagbabago sa buhay mo? Seven of Wheels. Magiging ka na, marunong mag-antay. Na maging patient ba? No? Na maging matyaga. Maging matyaga na mag-antay. Kasi may pagka-impulsive ka, gusto mo agad-agad, ganun ka. Para bang hindi mapakali yung isipan mo, gusto mo mangyari na agad. Kunwari yung union sa inyo ng person mo, reunion, gusto mo mangyari na agad, ngayon na, parang ganun. O bukas na, gusto mo agad-agad. No? O, matututo ka ng mag-antay, yung maging patient, yung maging matyaga sa pag-antay. Yan ang mga pagbabago sa'yo. Ano pa ang next na mangyari sa'yo? Seven of Swords. Ikaw ba to? Itong nag-hide. Nag-hide. Ikaw daw yan. Yung nag-hide na yan, no? Ano yan? Maka-hide ka na? Maka-hide? Na maka-hide ka. So that your remain stable, secured, safe, balanced, grounded. Maka-hide ka na saan? Sa monitoring spirits. Pwedeng gano'n na. Tanong ko lang po. Monitoring spirits. So, merong mga nag-monitor sa'yo na spirits. Mga monitoring spirits.
Makahide ka na sa kanila. Ibig sabihin, hindi ka na nila makikita ng monitoring spirits. Ganon. Ibig sabihin, hindi ka na nila makikita ng mga monitoring spirits. Ewan ko kung ano yung monitoring spirits na yan. Narinig ko lang din yan. Na parang yun ang nagmumonitor sa'yo kasi monitoring spirits eh. Oh. Hindi ka na nila maobserbahan. Hindi ka na nila makita pa na makahide ka na sa kanila. Kasi, ibig sabihin, kumukuha siguro ng information yan, lalo kung may nag-uutos sa kanila na bantayan ka or obserbahan or bantayan yung galaw mo, alamin yung tungkol sa'yo. Yan. Baka may nag-uutos sa mga yan, sa mga monitoring spirits na yan. Ewan ko kung ano yung mga monitoring spirits na yan, sa may mga alam dyan. You can comment down below. Nasa wala madagdagan yung alam ko. Pero search ko yan mamaya sa Google. Narinig ko lang din yun. Message ng angels for you. Meron lang, share na knowledge. Pregnancy. Ay, makabuntis ka. Ngayon. O kung hindi, mabubuntis ka. Kung lalaki ka, alam ka naman ikaw mabuntis. Iti person mo, no? Ayan. O kaya buntis na yung person mo. Nabuntis mo kung lalaki ka. Kung babae ka, baka buntis ka. Or kung hindi man, ay kung babae ka, mabubuntis ka. Yun ang sabi ko eh. Kung lalaki ka, yung person mo, mabubuntis mo. So, ganun. The birth of a child brings great blessings to you and the world. Yung kapanganakan daw ng bata, no? Siyempre, yung maging anak mo, magdadala ng blessings sa'yo sa mundo. Bakit ano ba yung anak mo? Ba't magdadala ng blessings sa'yo at sa mundo? Ano yung magiging anak mo? Uy. Choice. Magaling sa pagdidesisyon. What is right from wrong? Choice eh. Tama. Magaling sa pagdidesisyon. Kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung mabuti sa masama. Kung ano yung makabubuti sa kanya sa hindi. Parang ganun. Ano yung magiging kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung good from evil. Mga ganun ba? No? Kasi may snake and may sword oh. Kung ano yung nasa side ng light at nasa side ng darkness. Kung sino yung nasa side ng light at kung sino ang nasa side ng darkness. Pwede din. Ganun. Either dyan. Ano yung gagawin ng anak mo? Bakit magdadala siya ng great blessings sa mundo? Doon talaga ako na curious. Bakit magdadala siya ng great blessings sa mundo yung anak mo? Yung magiging anak mo. Dahil maging napaka-powerful lalo ng mind ng anak mo. Yung mind niya powerful, no? Verify ko. Mind niya ang powerful. Yeah. Powerful ang mind niyan ng bata na yan. Powerful and napakaliwanag ng aura. Kasi puti eh. Oo, napakaliwanag ng aura niya. Puti. At napaka-sharp and clear ng mind niya. Siguro vast yung knowledge niya. Powerful yung mind nito. May paggagamitan to. Basta may purpose ang ganyan sa mga anak mo. Ganun yun. Ano ang next na mangyari sa iyo kasi makahide ka na sa monitoring spirits, hindi ka na nila makikita. Maiwasan mo na ngayon yung masulsulan ka ng demonyo. Tama ba? Sulsulan ng mga demonyo. Tama. Yan ay monitoring spirits. Mga demonyo yan. At mga siro ka ng mga espiritu yan. Mga pwede ding mga basta spirits. Pwedeng spirits like Jezebel spirit. No? Like mga spirits sa mga Nephilim. Yun yung tinatawag na demonyo. Demons pala. O Python spirit. Ewan ko kung kasama ba yun sa monitoring spirit. Meron pa
Yung, meron pa yung, napanood ko lang sa YouTube eh. Ano spirits of nature. Marine spirit. Baka may mga ganun guys, no? Kasi spirit eh. Oh, hindi ka na nila masusulan. Hindi ka na nila mapakialaman. Kasi hindi ka na nila makita. Hindi ka na nila mahanap. Hindi ka na nila makita. Para bang invisible ka. Sa mga mata nila. Invisible ka. Ayan. Hindi ka na nila ma-tempt. Hindi ka na nila masulsulan. Hindi ka na nila mapakialaman. Hindi ka na nila ma-bind. Hindi ka na nila ma-chain. Hindi ka na nila mapiste. Hindi ka na nila maobserbahan. Hindi na sila makakuha ng information sa'yo. Kung ano nangyari sa'yo. Blackout. Black. Parang wala nga sila makikita eh. Di blackout. Makita nila dilim. There's no one they can find. Kasi hindi ka nila makita. Ano pa ang next na mangyayari sa iyo yan? Kasi hindi ka na makita ng mga monitor spirit na yan. Mas lalo kang maging sharp yung vision mo. Maging clear yung intuition mo, sharp intuition mo. Kasi sword and color na intuition yan. As well as yung paningin mo din, makakita ka ng mga hindi normal na makikita ng mga tao. Sa ibang tao ba? Tama. Like what? Spirits, makikita mo spirits. Like spirits, makikita mo sila. Like, yung mga monitoring spirits, makikita mo sila, pero sila hindi makikita sa'yo. Ganun. Ganun. Yung mga monitoring spirits, makikita mo na sila, pero sila hindi ka nila makikita. Hindi ka nila mahanap, kahit hanap sila ng hanap sa'yo. Maganda yun, guys. Lalo kung masaktan mo sila ba? Kasi hindi ka nila makita eh. Hampasin mo. Hindi ka nila makita. Dik-dik mo. Kung pinisting ka ng mga gandi. Kung masasaktan mo sila ng mga kamay mo. Hampas mo sila. Hindi ka naman nila makita. Sino nang gampas sa akin? Siguro. Hindi ka nila makita eh. Baliktad na. Ikaw lately na hindi mo sila makita. At sila nakikita ka nila. Ngayon, sila ang makikita mo. Sila hindi ka nila makikita. Diba? So, ganun. Umiyak yung tuta ko. Ay, separate siya. So, yun ang gusto ng silver tuta. Silver tuta. Maliit pa. Ano yung dahil niya? Wala yung kapiyak. Anong next na mangyari sa'yo? Dahil hindi ka na makita ng mga monitoring spirit. Interesting. Maging confident, fiery, positive, napaka-brave. Kasi pwede ka nilang influensyahan kung makikita ka pa nila. Kasi kung baliktad na sila pa rin ang nakakita sa'yo at hindi mo sila nakikita, pwede ka na lang manipulahin, di ba? Pwede na lang gawing negative yung isipan mo. Tanggalan ka ng confidence, di ba?
Pero ngayon, baliktad na. Sila na yung paghampasin mo, hindi ka nila makita. Pati hampasin lang. Well, maging napaka-charismatic mo. Active, energetic na. Kasi hindi na nila masipsip yung energy mo. Nanipsip na ng energy mo yan. Spirito na yan. Lang vitality. Hindi ka na nila masipsipan ng energy and vitality. At kung ano-ano pa. Hindi na nila ma-drain na yung energy. Naka-drain yung energy mo yan. Advantage yun. Pag ikaw yung nakakita sa kanila, sila hindi ka nila makikita. Kung pinisti ka nga nila, makaganti ka na. Sa mga monitoring spirits na yan. Ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Letter. Kahit gantihan mo yan, mga sa evil forces naman yan, mga demonyo na yan. Oh. May ano yan, mga evil spirit na yan, mga spirito, basta mga demonyo naman yan eh. At doon naman yan nandidistin sa impyerno o sa abyss pa nga yan sila lalagay. Kumbaga salot na lang yan sila dito sa mundong to. Diba? Nagasik ng lagim, pamisti ang ginagawa ng mga spirito na yan, mga monitoring spirit, mga demonyo yan. Sa tingin ko, mga demonyo, iba-iba siguro klase ng spirito yan. May spirit, kung ano mga spirito yan, yung mga nabanggit ko kanina, baka mga ganun sila, no? May magsisend sa'yo ng letter. May magpapadala sa'yo ng letter. Hindi na uso yun ngayon eh. May magpapadala sa'yo ng letter continuously, mag-effort na magpadala ng letter sa'yo. O kung hindi na uso yung letter na yan, ay message, call, pwede din. Or else ay through chat. Oh. Ngayon kasi yung communication ay through internet na kadalasan, cellphone, di ba? Parang hindi na uso tong letter na yan. Bago na ngayon. Nag-improve na. O pwede din na padalhan kanya ng flower na may letter, or else baka mag-effort talaga siya na magsulat siya ng letter sa card. Papadala niya sa'yo. Ganon. With feelings, with emotion. Mag-effort siya na sendan ka ng letter. Padalan ka ng letter. Or maybe message. Pwede din ganon. No? Yung person mo. Yung magiging partner mo. O yung partner mo. Yan na ba yung maging yung magkakaroon kayo ng anak? Yan ba yung magsisend sa'yo ng letter or message? Upright ba to? Let's see. Pwedeng upright, pwedeng siya. Palang eh. Pwedeng siya. Palang, ilang beses na eh. Siya ba? Yung magkakaroon kayo ng anak na yan, gawin pregnancy dyan. Yan ba ang magpapadala siya ng letter? Ay, hindi. Hindi siya. Iba. Ibang tao yan. Pero may mag-effort sa'yo. Yan ang next na mangyari. Mag-effort yan na magpadala ng letter sa'yo.
Dahil for sure, gusto ka niyang makasama ng tao na yan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Ship. May paglalayag. Pwede mag-travel ka, mamasyal ka sa laot, sa dagat. Kung sa Bisaya pa sa Lagod. Sasakay ka ng bangka, sasakay ka ng ship, barge, yate, o ano mga sasakyang pandagat. Ship. O pwedeng ano to, ship talaga. Cruise ship. Ayan. Ano yung energy ng person na yan na magkakaanak kayo. Kasi dito sa pregnancy, Page of Wands in reverse. Hindi siya passionate, hindi siya excited na mag-take na action sa ngayon. Ito, magkakaanak kayo. May mag-effort pa siya na ibang. Kilala ka na ba nito? Ni Page of Wands na yun in reverse. Yes, kilala ka na yan. Ano yung feeling siya ni Page of Wands in reverse? Hindi naman bigat yung kalooban niya sa'yo. Yung nararamdaman niya. Kung meron siyang resentment dati, old anger, baggage, negative feelings, or jealousy, pwede din mabigat yun sa nararamdaman ng tao. Na-release na yun, wala na yun. Kaya magaan na yung loob yun sa'yo. Ano pa ang iniisip ni Page of Wands in reverse? Iniisip ka ba niya ngayon ni Page of Wands in reverse? Hindi. Baka may ginagawa. Busy siguro sa work niya. O busy sa ibang well, ano iniisip ni Page of Wands in reverse tuwing iniisip ka niya? Ano naiisip niya? Ano, stagnant. Maybe stagnant siya o stagnant yung connection niyo. Walang kumikilos, walang gumagalaw. Kasi hindi nga siya passionate. Wala pa siyang gana or wala pa siya sa mood na mag-take na action. Ayan. Parang hindi pa siya energized. Hindi pa siya willing na mag-take ng action. Kulang pa sa positivity and sa push. Gusto mo itulak mo para para kumilos. I-push mo. So, ano pa? Ano yung next na mangyayari sa inyo kaya nito? Ano bang gusto sabihin sa inyo? Page of Wands na lang in reverse. Ano bang gusto niya sabihin? Kasi kilala ka niya. Gusto niya lang yung beginning. Yun nga lang, wala pang ganang mag-take na action to. Parang wala pa sa mood, kulang sa positivity, sa fire, passion, desire na mag-take na action. Kulang pa eh. Ano yung possible next move ni Page of Wands na reverse? Tingin ko mauna tong isang to. Yan. Ghosting ka? Ghosting ka pa muna. Yun ang next move niya. Ghosting ka. Yun ang next na gagawin niya, ghosting ka. Bakit ghosting ka niya? Ano yun? Talagang nakaplano yun? Nakaplano? Nakaplano daw. Yes, nakaplano. Pinaplano niya. Parang plano niya yan, ghosting ka talaga. Ibig sabihin, may purpose yan siya kung bakit niya i-ghosting. Yung para ma-feel mo yung na left out in the cold ka, na kailangan mo siya, ganun ba yun? Yun ang ano niya, ang purpose, no? Para makaramdam ka sa kanya ng pure love, yun ang maramdaman mo sa kanya, para gumaan yung loob mo, para mapalapit yung loob mo sa kanya, para gustuhin mong makasama siya, makapiling siya,
Para ma-attach ko sa kanya, maging attach ba. Ayan. Para ma-miss mo siya, para maging attach ka sa kanya. Ganon. Ano naman ang next na mangyari kaya? Possible na next na mangyari sa inyo ni Page of Wands in reverse na yan. Kasi yan ang magkakaroon kayo ng anak eh. Ay! Ang ganda guys. I like it. Kasi 10 of Cups. Ayan. Magkakaanak kayo. Kasi, ayun no. Pregnancy. Talagang you are meant to be together. Na magkaanak kayo. Bubuo kayo ng pamilya nyo. Magsama na kayo. Bilang mag-asawa na. Bilang mag-partner. Na contented kayo, masaya, no, napakasaya niyo together, magkakaroon kayo ng baby, anak, supling talaga. You will be fulfilled, true happy, at mukhang mahal na mahal niyo magiging anak ninyo. At magdadala ng blessings yan sa inyo at sa mundo, di ba? Doon sa pregnancy doon na, ayan. Yun ang next na mangyari sa inyo. Paano ito magsisend ng letter na yan? Iyak siya. Hindi naman siya iyak. Tanggap niya naman kung sakali na kayo nito ang magkatuluyan na. Siyempre mag-effort pa naman. Hindi niya matanggap. Pero hindi siya iyak. Maging bitter. Maging bitter siya. Hindi naman maging bitter. Ano yan? Isolate niya sarili niya. Isolate niya sarili niya. Magmumukmuk siya. Isolate niya yung sarili niya. Parang in hermit mode. Talagang damdamin niya, no? Damdamin niya. Talagang magdadamdam siya. Damdamin niya na parang, alam niyo, affected talaga. Na-isolate niya yung sarili niya. Gusto niya yung time alone. Alam niyo yung ganun. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.